Quick update tayo mga brody. Francis Lopez aalis na sa UP Fighting Maroons at maglalaro na sa Pro League. Habang todo pagpapalakas naman ng pambansang koponan ng Chinese Taipei, isa sa mga makakaharap ng gilas sa unang round ng FIBA Asia Cup 2025. Samantalang mukhang nadagdagan na naman ng problema ang gilas. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Umpisahan natin sa 6'6" high-flying wingman na si Francis Lopez. Nakakadalawang taon na si Lopez para sa UP Fighting Maroon. Nasungkit din niya ang Rookie of the Year taong 2023. Isa rin siya sa dahilan kung bakit nag-champion ng UP last season 18-7. Talagang malaking na-improve ng laro ni Francis Lopez sa poder ng UP. Nabigyan na agad ng playing time sa kanyang freshman year. Starter agad noong kanyang second year at ilang beses din siya nagkaroon ng mga experience with UP overseas. Mapaliga man yan o tune-up game. At ngayon mukhang mas lalong nag-improve pa si Lopez na mag-training ito sa Amerika para improve ang kanyang mga weaknesses. Dahil sa laki ng improvement ngayon ni Francis Lopez for the past years, hindi na nakapagtataka na agad na mapapansin to ng mga Asian Pro League na kumukuha ng mga Asian import. At isa na nga dyan ang bansang Japan. Ngayon ibinalita na ng Spin.ph na patungo na ng Japan B-League itong si Francis Lopez para maglaro sa Fighting Eagles Nagoya. Sa ngayon halos patapos na ang season ng B-League at may kartadang 28 win with 30 losses ang Nagoya. Hindi ko sigurado mga brody kung makakapaglaro na ba agad si Lopez bago mag-playoffs dahil walang nakalagay sa mga article, pero kung titingnan natin ang lineup ng Nagoya ngayon, medyo mabigat-bigat ang magiging kapalitan niya. Let's say na small forward na magiging posisyon niya sa Nagoya. Meron dalawang small forward ang team na yan na sina Ryosa Dohara at Aaron Henry na isang world import at current best scorer nila ngayong season with averaging 20 points per game sa loob ng 30 minutes of playing time. Habang yung sa Dohara uma-average din 12 points at 29 minutes per game. Kaya kung iisipin paano kaya makakasingit dito si Francis, ano? Kaya I hope itong pag-sign niya ng kontrata with Nagoya ay para nasa susunod na season ng B-League. Pero syempre let's wait and see kung kailan talaga siya makapaglaro sa B-League. Punta naman tayo sa isa sa mga makakalaban ng gilas, ang bansang Chinese Taipei. Maalalang literal na ginulat tayo ng Taiwan sa huli nating laban sa last window. Talagang maganda ang kampanya ng Chinese Taipei ngayong FIBA. At mukhang mas desidido pa sila magpalakas dahil ayon sa isang Taiwanese website, mukhang balak na din nilang gamitin ng Hinton Brothers, yung magkapatid na Taiwanese American na parehong naglalaro sa USNCAA Division 1. Pero miski ang mga fans ng Taiwan ay hindi pa rin talaga sigurado kung eligible ba talaga ang magkapatid sa kanilang national team. Kaya ninanais ng mga fans na isama ang magkapatid ngayong FIBA Asia Cup para magkaalaman na kung eligible nga ba sila. Sa tingin ko mga brody, eligible din talaga itong magkapatid ito. Nabalita din kasi noon na kinukuha ngayong Under-19 World Cup si Robert Hinton para sa Team USA. Pero ayon sa mga article, di umano ni-reject daw ni Hinton ang imbitasyon ng Team USA dahil mas gusto nitong irepresenta ang bansang Chinese Taipei sa FIBA. Kaya possible din talaga, di ba? Since tinanggihan niya ang Team USA. At para naman sa ating national team, gaya ng mga nakaraang problema ng gilas, ito mukhang patuloy pa rin ang gawain ng PBA para mapurnada ang ninanais ng gilas na mahabang preparasyon para sa major tournament ang FIBA. Dahil ayon kay Coach Tim Cone na 27 pa ng July matatapos ang PBA All-Filipino Cup, samantalang may laro na ang gilas sa August 5. Sama mo pa yung biyahe nila at mga players na manggagaling sa PBA Finals. So 28 to 29 pa magsisimula ang kanilang unang practice. At ang masama pa nito, ibinunyag ni Coach Tim Cone na kinailangan niyang tanggihan ang maraming imbitasyon para sa mga friendly games dahil nga hindi pa available ang mga PBA players. Kagaya ng Japan at Korea na perfect sanang ka-tune-up game dahil sa sistema nito talagang may matututunan ng gilas after ng laban, di ba? Kaya mga brody, anong masasabi nyo? I-comment nyo lamang sa ibaba at ating babasahin yan.